Hawak-hawak ko ngayon ang isa sa pinaka-prestigious sa seafood sa buong Zamboanga City. At sa episode na to, kakain tayo ng cheap seafood hanggang sa expensive seafood dito sa Zamboanga. Kami nintay natin. Tara! Sa video na to, kakain tayo ng seafood dito sa Zamboanga City mula sa 50 pesos na seafood sa palengke. Itong dish na to, 50 pesos. Ang mura. Ang mura. Hanggang sa 3,500 pesos sa seafood feast sa legendary restaurant sa Zamboanga. Ano masasabi mo na bakit nasa ganong price range ng kuratsa? Kasi we also have to check the efforts of our fishermen. At simulan natin ngayong umaga sa isang bustling, hustling, energetic public market ng Zamboanga City. Keng, magandang umaga. I love the ingay, I love the action. Nasaan tayo ngayon? Dito tayo ngayon sa Magay Fish Market. Saan ka pa ba maghahanap ng fresh seafood? Kundi sa sentrong palengke ng isang probinsya. At ngayon, kasama ko ulit si Keng Chong na Sabroso Vlog para libutin ang high energy na palengkeng ito. Ano tong fish market to compare sa ibang palengke dito? Ito yung original. Okay, Dito nag-start lahat. Oo. And kung marami nagtatanong kung ano yung skincare ko, ito yun. Magay. Laking magay kasi ako. Malaking magay ka. Yes. So, Paps, dito, I mean, obviously, there's a lot of seafood. Pero saan galing yung mga isda o seafood dito usually? Dito lang sa Zamboanga City. Kasi Zamboanga City consists of marami din mga islands din dito near sa Zamboanga. So, doon galing yung mga isda natin. Zamboanga City seafood culture is defined by its abundant fresh catch. Fisheries are the lifeblood of the seaside city. At ang syudad na to ay bordered by the Sulu Sea to the west, and the Celebes Sea and Basilan Strait to the south, at isang kuratsa or deep sea spanner crab sa mga lokal na seafood na mahuli mo dito. So ngayon, nandito tayo sa Magay area kung saan matatagpuan ang main market nila. At mahanap mo dito ang freshest of the freshest seafood na barato or mura. At makakahanap ka rin ng mga seafood na hindi pangkaraniwan tulad ng kuratsa, pagi or stingray, or kahit pating. So, sa episode na kasi ito, Paps, try kong i-diversify yung mga klase ng seafood. Mamayang gabi, pupunta ako si Jo Marie sa Alabar. Kakain kami ng tinatawag na kuratsa, which is makikita mo rin dito. Yes. At iba't ibang seafood din nila. Pero dito, balita ko, meron din sila mga karinderya na nagbebenta ng iba't ibang seafood dishes. Isang upang tanong, Paps, para sa'yo, like, gaano kabarato ba talaga ang seafood dito sa Zamboanga City? Kung i-compare mo to other cities, kung yung variety namin, it's murang-mura dito. Pero pagdating sa ibang place, siyempre, mahal. Pero kung dito ka mismo bibili, Ang mura. Definitely. talaga. So iba yung action, no? So makikita mo talaga it's like grit and Yes. passion talaga, no? So this is the everyday life. This is Zamboanga City. This is- So mga lokal pa rin ba dito namili? Kamibili pa? Yes, definitely. Okay, okay. From the grit and hustle ng mga tindero at mangingisda dito, ay konting kembot mo lang ay may mga makikita kang tinatawag na kaday. Okay, nahanap ko na yung cheapest seafood natin dito sa Zamboanga City sa isang kaday. O basically karinderya. Nagbebenta sila ng iba't ibang authentic na usog dishes at karamihan dito ay luto ng isda or seafood. At ang mga putahe nila ay tausog dishes. Dahil ng Zamboanga ang gateway papuntang Sulu at Tawi-Tawi ay marami tayong mga kapatid na tausog na ninirahan dito. At nahanap na namin ni Keng ang kaday na pag-aalmusalan namin. At umorder kami ng ilang putahe nila. May tatlong seafood tayo dito. Simulan natin dito sa... Tulingan na barbecue. Uy, pare. Thank you. Kuha tayo dito ng ating tuna. Kuha konti. Cheers. Presko. Sarap, preskong-presko. Oo. Ah, sarap. Parang barbecue. Manamis-namis yung pinaka-marination niya. Sobrang meaty. Karne kong karne. Half. Ito yung panit-panit. Kinilaw na panit-panit. Karaw daw na isda. Meron tayo ditong kapartner na siyang lag. Siyang love. Siyang lag. Kuha ng isda natin. Kuha ng konting kasaba. Wow. What a texture. That vinegar, calamansi, that ginger, that fresh fish. Panalo pare. 30 pesos. Ito is the 50, 60. 60 pesos, 30 pesos. Pero, ang main event natin, ito yung kakaiba. Very unique tausog food. Ito yung tinatawag na Shagul. Shagul. Ito ang tinatawag na Shagul, a rich spicy Mindanaoan dish featuring stingray or pagi, simmered in a coconut milk with unique spices and burnt grated coconut, giving it a distinct flavor and an olive green color. Often found in Tawi-Tawi and Sulu, this umami-rich tausog dish only costs 50 pesos. Mas kakaiba pa yung seafood niya dahil stingray ito.
pagi. So makita mo this like a viscous thin layer, thin soupy dark green color. Ko ng isa. Ang init pa bago luto, literal. Umusok pa. Lagyan natin ng sabaw. Grabe no, sobrang green. Tokos, lagyan na rin kita. Thank you. Kuha ng konting karne. Kapal yung karne talaga ng pagi no. Mas kuha nung pinakakasaba natin. Cheers. Wow. Oh wow. Ang kapal ng karne. Pero malambot. Tapos, yung kick agad ng anghang-hang. Correct. Basically, may gata siya. There's a smoky element din. And then yung karne natin, parang baka lang din talaga na sobrang spongy. Mukhang baka nga. Parang baka itsura niya eh. Ganun talaga yung pagi eh. Tapos, ang pinakamaganda dito, Taps, itong dish na to, 50 pesos. Ang mura. Ang mura. Saan ka ba makahanap ng murang seafood? Kundi sa isang kaday na literal yung katapat mo ay nakikita mo yung mga hardworking fisherman natin. Pero yung susul na kakainin ko, ito marahil ang pinakasikat na seafood restaurant sa buong Zamboanga na nagbebenta ng masasabi natin one of the most high quality seafood sa buong Zamboanga. Might be buong Mindanao. Pag-i-honest ako nakakain ako dito. Very excited pa ako to eat more. Anyway, Sarah. Kinagabihan ay aking pinuntahan ang seafood restaurant na pupunta natin na medyo may kamahalan na mga pagkain. At nandito tayo sa marahil na top 1 food landmark sa buong Zamboanga City. Welcome to Alabar Seafood Restaurant. Started way back pa noong dekada 70 na nagsimula bilang isang maliit na karinderya. At sa pag-usbong ng kanilang negosyo ay naging isang family restaurant na ito. Kung saan ang mga turista, politiko at malalaking pangalan ay kapag nadalaw sila sa Zamboanga ay bawal nilang palagpasin na hindi kumain dito. At makakasama natin ang aking mabuting kaibigan na namamahala na ngayon ng restaurant na ito. At siya ay third generation owner na nito. Kilalanin si Jomari Alfaro. Alam mo kung tanong ko sa'yo, alam mo kung nandito sa Alabar, nakakain ako dito way back 2022. Last year with Martins 2024. This time, kamusta ang Alabar, pare? So far, God is good, bro. Maganda naman yung outcome ng mga new products namin, mga new innovations namin for Alabar Seafood Restaurant. Lalong-lalo na ngayon, we are very motivated because we're opening Alabar Seafood Restaurant Manila by next year, early next year. Ang Alabar, historical na to eh. Pag sinabi mo sa Zamboanga, usually associated siya with Alabar. For how many years na to? 58 years na. 58 years. Paps, ang tanong ko sa'yo, paano na maintain yung pangalan yun? Hanggang ngayon, marami pa rin turistang kumakain. Minsan kasi, di ba, yung quality control doon na pag matagal na eh. Paano yun na maintain? Yung ano kasi dyan, really have to be specific in what you really do inside the kitchen. Quality is very important. I'm not saying we're perfect at all, pero we try to maintain as much as possible on the quality itself, especially sa seafoods natin. Kaya nga, naabot kami sa third generation, 58 years na kami in this industry because we're very specific on the quality, we're very specific on our customers, yung the best ibibigay namin sa kanila. Paano na may make sure ni Alabar na yung quality ng seafood nyo ay laging on the top, pare? Siguro, you have to really be good with your suppliers and really have to take good care of them. So kung ano ka dapat, yun din ang supplier mo. Kung ano ang freshness ng seafood mo, kung ano yung quality mo sa the kitchen, dapat ganoon din yung mga supplier mo. Dapat well-maintained ang iyong relationship with them para maganda yung pagbibigay nila sa'yo ng seafood sa Zamboanga. Kasi kami naman in Alabar, we do sustainability. From farm to kitchen kami, from sea to kitchen kami. I'll cite you an example. Yung mga gulay namin, vegetables namin galing sa farm yan. Especially Alabar sauce, diba? It's coconut milk. So galing sa mga farms namin yan. And we do our production in our factory. And with the suppliers naman, we really maintain them. Kung 58 years na kami, yung mga suppliers namin, mga 20 years, 30 years na rin sa amin nagsusupply sa amin ng seafoods. Magtatayo na ulit sila ng branch sa Manila. At hindi lang yan. Dahil ang Alabar ay hindi lang isang restaurant, pero naging brand na rin ito ng sauces nila na matatagpuan na rin sa iba't ibang merkado sa Pilipinas. Ang menu ng Alabar, lalo ng Kuracha, it might not be the cheapest seafood na pwede mo matikman. Kahit paano, kailangan may extra budget ka. Ano masasabi mo na bakit nasa ganong price range ng Kuracha? Kasi we also have to check the efforts of our fishermen. Kasi hindi madali kunin yung Kuracha eh. It's a deep sea crab, that's why they call it deep sea crab. So kami naman, hindi kami kumukuha sa mga suppliers na mura. We make sure
kahit na mahal siya, pero it's quality. Okay. Kaya naman namin kunin, pero we also give something to the community, especially to the fishermen in Zamboanga City. Ang Kuracha or deep sea crab or spanner crab is a unique red crab found in the deep waters of Zamboanga and Sulu, known for its sweet resembling of a mix of lobster and mud crab, and famously served with the rich coconut-based sauces like Alabar sauce, which is a creamy coconut-based sauce using crab fat, coconut milk, and other secret spices. At igigisa lang yan kasama ang XL size Kuracha natin. Lass die Seite meine Klagen, traurig schweigen, bis die heiße Tränen in Wiese. And this extra large Kuracha with Alabar sauce costs 3,000 pesos. Speaking of Kuracha, narito na yung Kuracha. Pops, natikman ko na to dati, pero first time kong tikman to kasama ka. Pwede mo turuan, paano ba natin kailangan to? This is the Alabar sauce, Okay. the famous Alabar that we have here. And then we have the deep sea crab or the Kuracha. Okay. So, pinakauna natin gawin, siguro Pops, kunin mo muna. O sige, kuha ko ng kalahati. And then, syempre, bawal mag-kutsara tinidor dito. Ito, kamay-kamay na to. Pagkamay. Sige, look at that. Sige, Pops, kuha ka rin sa'yo. Oh, nice. Walang bawal sobra-sobra, no? Bawal. Bawal yan. So, ako din. Oh, mahabi. Usually, pag nakikita mo, ito yung meat niya. Okay, ito. So, use your hands to get it. Yan. So Medyo may it's- effort lang siya. Medyo tumatalon siya. Medyo messy siya. Pero, this is really perfect for rice. Especially kami ni Chuy kasi gutom na kami. Gutom na, gutom na. Tapos, Pops, pwede mo buksan to. Cheers, pare. Pare. Alam mo, di ko pwedeng hindi tanong sa'yo, pare. Nagsasawa ka ba? Hindi. Hindi, no? The best eh. Gets ko rin talaga eh. Una sa lahat yung sauce, yun talaga yung nangingibabaw. Yung creamy, milky, the coconut-rich fat texture. Ibang klaseng sarap. And then yung texture ng mismong Kuracha natin. Para siyang muscular na makapal na may konting chewiness. Yung texture niya para kang kumakain between lobster tsaka crab. Etong Kuracha, etong Alabar, etong klaseng dish na to, itong specific dish na to, nila sa Zamboanga, nani-icon na siya. Yes. Di ba? Kasi ito, bigyan example, I just went to the Polog, or the Pitan, Yes. rather. Mayroon isang restaurant doon, they have a crab. They have a crab dish. Ang pangalan nila, crab de Alabar. Wow, really? So meron tayo ditong Alabar sauce na crabs. Shout out sa Jo Marie. May Alabar din dito sa Dipolog. Oh, seryoso, sabi ko, hindi ko may may-ari. Kaya nga Pops Chuy, sabi ko nga, it's our greatest responsibility to also serve to our customers in Metro Manila. Kasi most of our customers taga Manila. That's why we'll opening up Alabar Seafood Restaurant Manila by early next year. So, yung Alabar kasi you can cook it with anywhere eh. Even other restaurants they use it eh. Pero kami talaga, we use it for the original Kuracha with Alabar sauce. Kain na muna tayo. Kain na tayo. At pero hindi pa tapos. Dahil after ito, may kakainin pa ako na isang seafood piece dito sa Alabar. Kala ko, ayun na yung main event. Pero meron pa pala ipapakita si Jo Marie sa atin. At sikat din to sa Alabar Restaurant. Dahil usually, pami-pamilya talaga at barka-barkada ang nakain dito. Kaya sikat sila sa mga seafood platters nila. Katulad na lang nitong Alabar Seafood Platter. May small size Kurachas, fish a la pobre o blue marlin, shrimp lemon butter, fried calamari, and curry rice. And this seafood platter costs 3,500 pesos. Boom! Heto na. Pops, yung kanina. Teaser lang pala. Ito yung main event. Ito talaga yung mini event. So, Pops, dalawang klaseng platter to. Ano na yung mga to? Well, ito yung curry platter. Mm. Ito yung black paella platter. Okay. Sige, alam mo, diretso na tayo. Alam mo, Pops, unang titikman ko, ito yung tinatawag Alabar fish. Alabar fish. So, belly to. Sige, kuha ako. Tapos sausaw mo sa curry sauce. Ay, oo naman. Ito yung curry sauce, hindi to Alabar sauce. Hindi, di siya Alabar sauce. This is something new so on our menu. Okay. Yung curry sauce. Ay, ako iba nga yung texture niya, no? Yes, iba siya. Diba? Yung ibang atake. Curry siya. Oo, curry nga. Galing. More on the spices yung nasa Yeah. ano. Medyo may kicker siya. May konting kick ang kakao. Yeah. And then yung Alabar fish, pare. Perfect siya. Malambot, ang kapal, Yes. meaty, juicy. Yes. Perfect, pare. May konting lutong din. Okay. Siguro fish pa rin tayo, bro. Okay, sure. I'll use my spoon to help Yes, with please, this oh. one. I'll open this. Ito yung tinatawag ng tanigi steak. Yes, this is tanigi steak. Oh. Pero compared to yung sauce niya, bro, solid din talaga. Yes, cheers. Galing. Ang ganda ng addition ng onions, Pops. Nagbigay ng extra sweetness. Yes, tama. Basically, parang garlicky soy sauce lang na
Pero gusto ko din quality yung ano yung results. Ang galing. Solid, solid. Siguro, I will let you try the curry rice also. For sure, say. Ang kalahati lang. Alam ko diet ka, brother, pero... Walang dahil. Walang diet. Sige, sige. Walang dahil. Ako naman sa black paella. Oo, sige. Ako ng sauce, ilagay ko sa kanin. Ako, siguro, magkakalamari na lang ako. Okay. Ikaw? Ako, I'll get the baked lambs or our special all over garlic. Sige, tapos kuha ng kanin. Don't take mo bro, promise sarap. Kailangan. Ayun mga pagkain pare, kung nami-video ako. Kasi gusto ko na yung ano nagsasalita eh. Kaya na kain. Yan lang eh. Totoo yun. Kung nandito lang sila, diba? Sobrang solid yung kinakain natin. Sigurado yung mga nanonood ngayon sa kanilang TV, sa kanilang cellphone, tumatagos yung sarap ng pagkain dito sa Alabar. The best. Paps, huling question ko sa'yo. Alabar has been a staple name. Ano pa yung future ng Alabar para sa'yo? Like, siguro 5 years from now, ano nakikita mo? Well, kami naman in the company, kasama ng parents kami, 2 brothers. We are very optimistic for the future. Kaya nga tumakal kami sa 58 years in this industry. Kasi we are very specific on what we want to do for the future. So, ang mangyayari, part of our expansion is the Oliver Seafood Restaurant Manila. Which will be, sabi ko kasi kanina, which will be open up early next year. So yun, we're trying to expand all over the Philippines, hopefully. Kaya we're really working hard. We're trying to be focused on what we want to do, especially sa ibang mga tao na hindi pa nakakatikim ng Oliver Seafood Restaurant. Okay. Paps, maraming salamat. Sabihin ng fun night. Sabihin like, ano ba, reminiscing? Yes, bro. Miss kita eh. Oh, miss din ito eh. Madami. May mag-ship sa atin dyan. Sa comment section. Meron yan. Tama. Oo. Cheers, pare. Aba Paps, nabitin ka ba? At gusto mo manood ng mas maraming masasaya at masarap na food videos? Ikaw natatakot? Chemical ba to? Mag-subscribe na sa second channel natin na Another Chewy Show, kung saan mas marami tayong titikman Cheers! na iba't ibang masasarap na pagkain sa lahat ng lugar na pinupuntahan natin. Less edited, cellphone lang ang gamit, pero marami ka pa rin matututunan. Alam mo, may pintura nga siya. Hindi kaya pintura talaga to? At marami pa rin tayong matitikman. Bigat. This is like a heavyweight pizza. Masaya, kwela, makulit. Kaya naman, manood na at mag-subscribe sa second channel natin na Another Chewy Show. Kaya hinihintay mo. Churro! Boom! Pare, dito nagtatapos na natin isang ultimate seafood tour dito sa Zamboanga City. May aso, pasensya na. Pero Pops, isipin mo, kanina sa palengke tayo nandun sa very crazy, maingay, makulay, buhay na palengke. Nag-seafood tayo sa isang kainan doon, karinderya. And then hanggang dito sa isang prestigious at legendary na seafood restaurant dito sa Alabar, dito sa Zamboanga. Masasabi ko, mas nag-enjoy. Actually, yung kanina, yung sa palengke, enjoy din naman kasi sipin mo yung aksyon, yung mura ng pagkain, yung variety ng pagkain. Pero iba lang din talaga pag pupunta ka ng Alabar dito mismo sa Zamboanga, kainin mo yung kuratsa nila, yung mga platter nila. At yung malalaman mo na pag kumakain ka ng isang putahe, hindi lang yung lasa yung nakakain mo, bagkus, pati yung history behind that 50 strong years. So I have to go with Alabar, syempre. Anyway, maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy dito sa Zamboanga City. Nagsabi, stay safe, good night, and goodbye. It's been a really fun food experience. Sipin mo from that crazy, wild, colorful market at may aso. Arp. 1, 2, 3. Hawak-hawak ko ngayon ng isa sa pinaka-prestigyosong, prestigious na lang, okay. Hawak-hawak ko ngayon sa isa pa.